sa akin yung susi ng lagusan natin. Ikaw ba sigurado ka dyan sa lagos ang sinasabi mo? Ano sa tingin mo ginagawa ko pag pumupunta akong infirmary? Siyempre, kumukuha ako ng information for future use. Parang ganito. Olga, kinakabahan ako. Ate, huwag kang mag-alala. Utak ang ginamit ko dito, hindi puso. Paano kung hindi ako makapunta sa kasal natin? Cecilia, haantayin kita. Matutuloy ang kasal natin no matter what. Lagi mong iisipin na mahal na mahal kita. Ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, matutuloy ang kasal natin. Bakit ka nakamedyas? Jazz! Control gate! Control gate! Natakasan tayo dito! Cell the number 16! Hindi ako pwedeng sumipot sa kasal namin ni Carlos Miguel. Bakit? Hindi mo na ba siya mahal? May kasunduan kami ni Gilbert eh. Kapalit ng lahat ng mga turo niya sa akin. Kailangan hindi ako sumipot sa kasal namin ni Carlos Miguel. Sige na! Sige na! Sumama ka na sa kanya! Pasok ka na! Pinigil mo ko! Andito ka! Ate! Tanda! Ate! Ma'am. No. Ay, Ano nangyari dito? nagtangka akong tumakas kaya nabaril sa likod. Ito po yung file niyo. Si Consuelo Villavicer to, ah. Yes, ma'am. May mga kasamang tumakas din? Opo, ma'am. May 3 siyang kasama at isa na rito ay kapatid niya, si Olga Villavicer. Ito po yung file nila. Papasimula ko na yung manhunt sa kanila. Ponce, dito ka muna. Okay, men, let's go. Yes, ma'am. Diyos mo naman, Cecilia. Bakit naman kasi pumayag ka pa doon sa gusto ni Gilbert? Esme. Esme, malaki yung utang na loob ko kay Gilbert. Siya yung nagpaayos ng mukha ko. Siya yung nagligtas sa akin sa bingit ng kamatayan. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako dito. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na ulit kami nagkita ni Carlos Miguel. Pero Cecilia, matagal talaga mo inaantay ito. Kakasal na kayo ni Carlos Miguel. Alam mo, kung talaga may malasakit sa'yo yung Gilbert na yan, hindi niya gagawin sa'yo yan. Pero nangako na ako sa kanya eh. Cecilia, nangako ka dahil akala mo si Carlos Miguel ang may kagawa nito lahat. Pero ngayon napatunayan mo na wala namang kasalanan si Carlos Miguel. Bakit itutuloy mo pa yung hindi pagsipot sa kasal ninyo? Ba't kailangan mo siyang parusahan? Ang ginagawa mo? Taka ko may baril. Akin yan. Magpa-practice lang ako. In case na sumablay yung plano mo, ako ang plan B mo. Anong plan B sinasabi mo? Hindi ba? Nakasalalay lahat ng plano mo sa hindi pagsipot ni Cecilia. Paano kung sumipot siya din sa simbahan sa isang linggo? O edi, ako ang backup-plan mo. Dadating ako doon. Tapos, papatayin ko siya. Cecilia, mamili ka nga. Si Carlos Miguel ba o si Gilbert? Si Carlos Miguel, siya yung mahal ko. Yun naman pala eh. E, di solve na yung problema mo. Paano si Gilbert?
Cecilia naman. Alam mo, kung talaga nahihirapan ka na, sabihin mo kay Carlos Miguel yung problema mo. Mahal na mahal ka ni Carlos Miguel at malapit na kayo ikasal. Siguro makakagawa naman siguro si Carlos Miguel ng solusyon para sa problema mo kay Gilbert eh. Tama ka, Esme. Siguro nga dapat sabihin ko na kay Carlos Miguel yung mga pinaplano sa kanya ni Gilbert. Hindi. Wala kang gagawin doon. Akin yan. Ba natatakot ka? Alam mo, kung ikaw sigurado ka sa mga plano mo, hindi ka dapat matakot. Lasing ka lang. Akin na yung baril. Bernadette. Akin na yung baril. Hindi, tumigil ka! Akin na. to, bitiwan mo nga, bitiwan Akin na. mo nga! Ano ba? Magagawa ko rin lahat ng gusto ko! Makukuha ko rin si Carlos Miguel! Naman, walang pwede humadlak sa akin. Dahil papatayin ko. Kahit ikaw, si Cecilia, kayo lahat, papatayin ko kayo lahat! Lasing ka lang. Lasing ka lang. Okay, tama na. Tama. Tama na, tama. Gusto ko bang uminom? Hindi na, tama. Gusto ko bang uminom? Gusto ko bang uminom? Carlos Miguel, Akala ko nagpapahinga na kayo. may kailangan sana ako sabihin sa'yo eh. May problema ba? Carlos Miguel. Carlos Miguel. Cecilia. Si Olga. Oh. Nakatakas daw siya sa koreksyonal. Ano? Si Kamaw. Oh, ano nangyayari sa'yo? Wala. Saan ba si Kamaw? Ito. Nanungkit pa ako ng damit, oh. Dali! Ano ba to? Damit natin. Akin tong isa. Oh, mabihis ka. Hindi ka pwedeng gumala na kaganito. Ganito na lang tayo. Pero kung kailangan mo kami, oh. Ingat ka, ha?
Nakausap ko si attorney. Nakatakas daw si Olga kasama ibang preso. Si Consuelo naman, nasa ospital. Kritikal ang kondisyon. Paano nakatakas si Olga? Kung may gulay. Ibig sabihin kung nakatakas siya, di manggugulo naman yun. Hindi. Esme, hindi. Okay. Magiging handa na tayo ngayon. Alvin, first things first, magdagdag ka na ng security dito sa bahay. And tawagin mo yung village guards. Siguraduhin mo mahigpit na sila dyan sa mga gate. And tumawag sa pulis. I want status updates on Consuelo at kung nasaan si Olga. Oh, sige. Carlos Miguel. Carlos Miguel, kinakabahan ako. Cecilia, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Hindi ko hahayang masaktan ka ulit. Hindi ko hahayang manggulo ulit sa'yo. Okay? I'm here for you. Cecilia, it's okay. Dr. Garcia? Ano yun? Ano nangyari ito sa babaeng to? Dinudugo siya, Oscar. Halika, dali natin sa loob. Halika. Dali. Oh, magpahinga na kayo. Cecilia, nagpadagdag na ng security, kaya wala na kayong dapat ipag-alala. Salamat, Carlos Miguel. Friend, di mo ba sabihin kay Carlos Miguel yung problema natin? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko tanungin. Anong problema yun? Friend, yung tungkol kay Gilbert sa Alameda. Teka, anong problema tungkol kay Gilbert sa Alameda? Cecilia, anong problema tungkol kay Gilbert? Sige na, friend. Sabihin mo na yung problema natin. Sige na. Hindi. Nag-aalala lang kasi ako dun sa pagsama mo kay Gilbert sa kasal. Alam ko, kaya mo siya inibitahan dahil tinulungan niya ako noon. Pero hindi kasi ako sigurado kung magandang isama siya sa kasal natin eh. Lalo na ngayon, di ba nagkamari na yung Tita Bernadette niya? Cecilia, si Gilbert naman ang imbitado sa wedding, hindi si Tita Bernadette. But if it really bothers you, pwede ko siya kausapin. Hindi. Wag na. Naisip ko lang kasi, di ba, may nakaraan kayo ng Tita Bernadette niya? Baka lang kasi makagulo. Pero ngayong nakawala si Olga, meron tayong ibang mas dapat alalahanin. Sigurado ko ba, Cecilia? Basta kung may problema ka, kausapin mo lang ako. Gagawin ko yun ng paraan. Si Olga lang naman yung pinaka-problema ko, Carlos Miguel eh. Ngayong nakawala siya, hindi ako matatahimik. Huwag mong alalahanin si Olga. Hindi ka na niya malalapitan. Hindi ka naguguluhin ni Olga. Hanggat buhay ako, alalahanin mo na hindi ako papayag na may makakagulo sa atin. Okay? Pangako ko yan.
Hindi mabibigo ang plano ko, Bernadette. Malaki ang utang na loob sa akin ni Cecilia. Sa lahat ng kabutihan na ginawa ko sa kanya. At utang niya ang buhay niya sa akin. Kaya kapag tinraidor niya ako, buhay din niya ang hihingin kong kapalit. Kapag tinalikuran niya ako, makikilala niya kung paano magalit si Gilbert Salameda. Good night. Good night. Yes, ma'am. Finn naman, bakit naman nagpalusot ka pa? Ba't hindi mo na sinabi yung problema mo kay Gilbert? Esme, ayoko nang dumagdag sa problema niya. Lalo na ngayon, nakawala na si Olga. Pero paano nga yung problema mo kay Gilbert? Paano na yung kasal ninyo? Ako na lang bahala makipag-usap kay Gilbert. Ipapaliwanag ko sa kanya yung pinagdadaanan ko. Ako na bahala magkumbinsi sa kanya na ayoko nang ituloy yung plano. Naku naman, no? Good luck mo pahig mo yun si Gilbert. Pipilitin ko siya. Papapayagin ko siya. Hindi pwedeng hindi. Kaya nga, mas mabuti na huwag mo na malaman ni Carlos Miguel kung ano man tong problema ko kay Gilbert. Kasi baka madamay pa siya eh. Lalo lang gugulo, Esme. Naku naman, friend. Eh, patong-patong na yung problema mo eh. Sana nga tama ka. Si Olga lang naman yung problemang dapat kong alalahanin ngayon eh. Ay, naku. Mabuti naman at gising ka na. Ano nangyari sa akin? Kumatok ka kagabi sa bahay. Dinudugo ka, kaya pinasok ka namin ng asawa ko dito sa klinik. Kamusta na yung lagay ko? Bumuka yung tahi mo. Mabuti na lang at hindi nag-perforate yung uterus mo. Kung hindi, malaki-laking surgery ang gagawin sa'yo. Pero sa ngayon, okay ka na. Ituloy mo na lang yung pag-inom ng gamot para makarecover ka. Salamat. Wala ka bang kamag-anak dito? Kasi wala kang ID. Kahit na anong gamit, wala ka eh. Wala. Wala akong kamag-anak. Kung ganon, sige, pilapan mo na lang itong patient's record para may record ka rito sa klinik na to. Hindi! Ayoko! Ilayo mo sa akin yan! Ayoko filapan yan! Ano ba nangyayari sa'yo? Sino ka ba talaga? Nagtangkang tumakas kagabi ang ilan sa mga babae dito sa Correctional Institution for Women. Kabilang na dito ang Villavicer Sisters na kakakonvict pa lamang. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Nahuli ang 3 ngunit may 3 pang tuluyang nakatakas. Kabilang dito si Olga Villavicer. Si Olga Villavicer ang babaeng involved sa kontrobersyal na kaso kung saan ninakaw niya ang mukha at pagkatao ni Cecilia Fulgencio, fiancé ng milyonaryong developer na si Carlos Miguel Altamonte. Makikita niyo ngayon sa screen ang mukha ni Olga Villavicer. Ang babaeng yun. Yun yung pasyente kagabi. Oscar! Ba't di ka makasagot? Ba't di ko masahe pangalan mo? Saan ka ba talaga nakatira? Mas mabuti nang hindi mo malaman kung sino ako. Ngayon ko okay na ako. Aalis na ako dito. Eh, paano ang operasyon mo rito? Sino magbabayad? Oscar, lumayo ka sa babaeng yan! Ha? Isa siyang kriminal! Tama na! Tama na! Maawa ka! Pagkatapos ka namin tulungan, ito may gaganti mo sa amin! Kakasabi ko lang sa asawa mo, mas mabuti kung hindi niya ako makilala. Eh, nakilala mo ako. Malas mo! Hoy! Bumalik ka dito!
police station? May baba... Ituloy mo yan. Kilitan kita sa leeg. Huwag mo akong papatayin. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Ayoko mamatay. Naka-confine ngayon sa St. Peter Medical Center si Consuelo Villavicer. Kasalukuyan siyang nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala kagabi. Samantala, patuloy naman ang manhunt para kay Olga Villavicer. Kaya kung mayroon kayong nalalamang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan, kung maaari lamang ipagpaalam sa kinauukulan. Karen Noble nag-uulat. Manda sila. Patay sila sa akin. Huwag mo akong mamatayin. Tanga! Hindi ikaw! Ibibigay mo sa akin lahat ng gusto ko! Ibibigay ko lahat sa'yo! Gusto ko. Bigyan mo ako ng pera. Tsaka yung kotse sa labas, gusto ko rin yun. Opo, lahat ibibigay ko. Lahat. Lahat. Hindi lang yun. Yung mga damit, yung mga gamit ng asawa mo pang doktor, gusto ko rin yun. Ibigay mo yun sa akin. Damit. Damit ba, Noda? Bakit? Ako na maraming tanong. Basta ibigay mo lang yung gusto ko. Andun. Halika dito. Carlos Miguel, ano nangyari sa'yo? Bakit parang puyat na puyat ka? Sabi hindi ka pa natutulog. Hindi nga ako natulog. Ako na mismo yung nagbantay kay Cecilia. Teka lang, ano nabalita kay Olga? Naku, kay Olga wala pa, pero kay Consuelo may update na. Natuluyan na ba siya? Unfortunately, buhay pa siya. Andun sa ospital nagpapagaling. Pero, pwede na ba siya makausap? Pwede ko nga sikasuhin. Tatawagan ko si attorney para makausap mo si Consuelo. Sige. Gawin mo agad. Kailangan makaharap ko na si Consuelo. Yes. Pupuntahan niyo si Consuelo? Yes. Kailangan maharap ko na siya. Gusto ko siyang makita. Sasama ako. Carlos Miguel, sandali, tatawagan ko lang si Teniente. Sigurado ka ba? Sa tingin mo kakausapin ko ni Consuelo? Hindi ko alam. Pero mahalaga sa akin, malaman natin ang plano ni Olga. O bahala. Hello, Teniente. Nandito na kami. Okay. Sige. Doon tayo. Tara. Papapunta na kami.
Miss, sandali lang po. Ang alam ko, kami ang pupunta doon sa probinsya. Hindi niyo po pala alam. Tumakas po ng correctional si Olga kagabi. Nasaan si Carlos Miguel? Si Cecilia? Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari, Esme. Kaya manakit ni Olga ng walang pakundangan. Ginawa niya yung sa akin. Delikado kayong lahat na malalapit sa akin. Kung tutuusin, takot ka sa kanya, tapos matakas siya sa'yo, no? Hindi rin. Nanloob si Olga sa isang maternity clinic malapit doon sa correctional. Hinakaw niya yung sasakyan, pera, pati damit at gamit ng mga pagdoktor. Ninakaw niya at tumakas na siyang bigla. Maaaring papunta na dito si Olga. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Ang boring ng mukha mo. Let me slice it up. Olga!